Mahigpit na seguridad ang ibinigay kay dating Senator Bong Revilla sa kanyang pagharap sa Department of Justice para sa preliminary investigation ng plunder complaint kaugnay ng flood control projects. Habang iginiit ng kampo ng dating senador na walang matibay na ebidensya laban sa kanya, ang kanyang mga supporter galit na nananawagan. Dapat daw ay ang mga opisyal ng DPWH ang mabulok sa kulungan. Si Margaret Gonzalez sa balita. Escorted na mga tauhan ng BJMP si dating Senador Bong Revilla Jr. nang dumating ito sa DOJ para sa pagdinig hinggil sa plunder complaint na isinampalaban sa kanya ng National Bureau of Investigation o NBI. Kapansin-pansin ang tila pamamaga ng mga mata ng dating senador na tila galing sa pag-iyak. Maliban sa plunder, nahaharap din siya sa kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan kung saan kasalukuyan siyang nakaditin sa New Quezon City Jail Male Dormitory. Sa interview sa media, may banat ito sa mga nag-aakusa sa kanya. Hindi ko alam kung paano nakakatulog yung mga nag-aakusa sa akin. Nagpapasalamat naman si Revilla sa lahat ng mga sumusuporta. Maraming salamat sa inyong pagdarasal para sa akin. Humarap din sa pagdinig ng DOJ ang tatlong kapwa respondents ni Revilla sa reklamo na sina dating DPWH officials Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Jard Opolencia. Ang mga supporter ni Revilla na pumesto sa labas ng DOJ, nanawagan na sila Bernardo at Alcantara ang dapat makulong at hindi ang dating senador. Naniniwala mga supporter na walang kasalanan si Revilla. Matapos ituro ng sinungaling na daliri ni Yusek Bernardo si Senator Bong Revilla upang pagtakpan ang lahat ng maanumalyang ginawa nito at iligtas ang kanyang sarili, iligtas ang kanyang mga kasalanan. Kung sino na lamang ang itinuro ni Yusek Bernardo ay siya na lamang ang biglang kakasuhan. At kung sino pa ang siyang promotor at magnanakaw ay siya pa ngayon ang nasa ilalim ng Witness Protection Program ng gobyernong ito. Ayon sa legal counsel ni Revilla, naghain na sila ng depensa kontra sa reklamo. Wala umanong elemento ng krimen sa isinampang reklamo ng NBI, lalo pat wala namang naipakitang ebidensya ang complainant. Wala po silang kopya ng kahit anong dokumento o ebidensya na magpapakita na kahit man lang pangalan o perma ni Senator Bong na magsasabi na involved siya doon sa mga projects na yun. Paano rin daw tatayo ang reklamang plunder kung hindi naman maipapakitang may conspiracy, lalo na kung si Revilla na lang ang matitirang respondent sa reklamo. Yan ay kasunod ng paghain nila Bernardo, Alcantara at Opolencia ng manifestation na hindi na sila sasagot sa reklamo kasunod ng pagkakapasok nila sa Witness Protection Program bilang state witness. Nung magpa-file na ng counter affidavit, nagulat na lang kami na yung tatlo, si Mr. Alcantara, Mr. Opolencia, at si Yusek Bernardo, nag-manifest na hindi na sila sasagot kasi discharge sila sa Witness Protection Program. So nakakapagtaka, 4 na respondents, 3 nasa Witness Protection, 1 lang matitira. Tapos, ngayon namin nakita dun sa sinamit nilang dokumento na November pa pala naka-discharge ng state witness tong si si Yusek Bernardo, tapos si Mr. Alcantara December. So 'di ba, mag-file sila ng complaint against yung alam naman na naka-discharge na nasa Witness Protection Program, no? So medyo nakakapagtaka yung ganong nangyari. Hirit pa ng legal counsel, hindi reliable ang mga salaysay ni Bernardo dahil sa paiba-iba ang mga detaling ibinibigay nito. Yan anyang dahilan kung bakit mula sa 6 na salaysay ng dating DPWH official ay 2 lang ang ginamit sa reklamo. Magkakaiba yung mga petsa kung kailan di umano binigyan ng pera o dinala yung pera sa bahay ni Senator Bong. Okay? Iba-iba yung petsa. Pangalawa, nag-iiba-iba yung amount. Okay? Pangatlo, nag-iiba-iba yung number ng deliveries. Noong una, 1 beses. Nung sumunod, 2 beses. Sumunod, 3. Ano ba talaga? Samantala, ang mga mahahatulang guilty ng korte sa flood control corruption idediretso sa Supermax facility sa Sablayan Occidental, Mindoro. Ayon kay Bucor Chief Gregorio Catapang Jr., ngayong taon matatapos ang konstruksyon ng Supermax at ito ang magsisilbing kulungan para sa mga nakagawa ng heinous crime. Mahigpit silang babantayan at walang VIP treatment. Completely monitored sila, 2 lang sila sa selda, hindi sila kagad
nakakalabas or whatever. They are strictly confined to their quarters, but they are allowed sunlight sa umaga and then sa hapon. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal, Mary Gonzales, SMNI News.